mga kumare o kumpare, kumusta? Isang mahigpit na yakap po para sa inyong lahat. Welcome to my sharing for today. Our topic for today is all about borrowing money. Mag-loan. Makipag-ugnayan sa mga lending company. Ano bang pintaha kung tayo po ay sumali doon sa pangungutang? Hindi lingid sa ating kaalaman na lahat po tayo ay may utang. Bago po tayo nabuhay dito sa mundo, may utang na po tayo. Utang na dapat pagbayaran sa ibang klase. Ayan. Ito po ay espesyal kong gagawin dahil marami pong nagtatanong po sa akin, Ma'am, bakit po ba ang mga OFW ay hindi maiwasan na sila po ay makipag-ugnayan sa mga lending company? Yung iba, na scam dahil hindi sila nakapunta sa mga legit company. Ibig pong sabihin, dahil sa pangangailangan, gusto nilang maka-avail ng loan, pero parang napunta sa scam. Or yung iba, napunta sa mga sangla ATM, sangla passport, sangla ARC. Now, ang topic pong ito, para po sa mga kababayan po natin na nagtatanong, bakit hindi maiwasan ang pag-loan? Ito po ay sa kadahilanan na kung ikaw po ay isang OFW, ito po ay base sa mga sharing ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na nandito sa Taiwan. Hindi nila maiwasan na mag-loan dahil sa hindi pa sila nakaalis ng Pilipinas, may utang na sila doon sa pagproseso ng mga papeles. Para lang po makaalis ng bansa at makapunta sa bansang ibayo upang magtrabaho. Habang nandito na sila sa bansa, nagbabayad po sila ng kanilang mga loan upang matupad ang mga pangakong mababayaran ang nautang nila na ginagamit sa pagproseso. At nang nandito na sila, nagbabayad sila, at kung matapos man, mangutang ulit dahil may pangangailangan tulad ng paggagamitan para sa small business, tuition ng mga anak, o di kaya mga personal expenses like yung may kapamilyang na hospital. Yun ang mga pangangailangan na dapat tugunan ng ating mga kababayang ng ibang bansa dahil nagtrabaho. Now, ano ba ang advantage sa pangutang? Actually, kahit utang yun, may positibong dulot yan sa pagkatao po natin. Dahil ito'y magpapatibay ng iyong kredito. Ito'y magpapatibay ng iyong personalidad kung kayo pa ay isang totoong tao, totoong tumupad. Doon po sa agreement, doon po sa usapan, doon po sa promise to pay. Ayan. Borrowing allows consumers to obtain large ticket items like a home or car. And borrowing can also be a way to establish a credit history or improve a credit source. Now, English yun. Ipaliwanag po natin. Doon po sa naunang sinasabi ko, ito po ay magpapatibay ng iyong personalidad na kayo po ay may magandang kredito. Kayo po ay isang taong tumupad po kung anumang pinirmahan nyo. Kung ito po ay legit company na nagbibigay serbisyo tulad ng loan, ibig pong sabihin, meron po kayong mga dokumentong pipirmahan. Meron po kayong katibayan na kayo po ay may agreement na kayo po ay nangutang at si lending company ay nagpautang. Ito po ay mga legit proseso. Yung mga sangla ATM, yung kukunin sa iyo yung ATM, sila yung humahawak. Kukunin yung passport, silang humahawak. Kukunin yung ARC, silang humahawak. Dahil
yun ang gagawin nila para hindi ka makabitaw sa agreement ninyo. Sa mga legit company, wala silang kukunin kahit anong dokumento sa iyo, maliban na lang sa mga pictures noon o photocopy of your legit documents na sa inyo. Dahil may legal department na mag-asikaso niyan at hindi kayo ipahiya. Yan, tandaan nyo mga kababayan. Kung kayo po'y nakapunta sa isang legit company, hindi kayo ipahiya dahil bawal yun. Kung hindi man kayo makapagbayad ng isang beses, hindi kayo ipahiya. Hindi tulad ng iba, yung mga ibang company na ipahiya yung mga nangungutang, wag naman. Dahil alam po natin, yung mga kababayan po natin na hindi man sila makabayad dahil may mga rason. Pero kayo din mga kababayan natin na nangutang na nag-promise kayo na yun, babayaran din sa tamang oras at sa panahon na yung itinakda. Dahil yun ang magbibigay magandang kredito sa inyo. Dahil kung uutang kayo ulit, hindi kayo mahirapan. Ginagawa ko ang video ito dahil marami akong nakisalamuhang mga kababayan po nating nagtatrabaho po dito sa Taiwan na hindi na sila makapunta sa mga lending companies dahil may mga nagawa silang sa nakaraan na hindi nila tinupad ang kanilang mga pangako base po doon sa pinirmahan po nilang agreement, kaya na-blacklist sila. At sa panahon na sila ay nangangailangan dahil emergency, wala na silang matakbuhan. Ang payo ko lang sa inyo, kung ano man ang pinirmahan nyo, tuparin nyo. Alam po natin yung mga lending companies, isang pasalamat po natin dahil nagbibigay sila ng serbisyo. Of course, may mga interest dahil may binabayaran silang tax, insurance, regulatory fees doon sa mga taong sinisweldohan, yung mga staff na umasikaso sa mga dokumento nyo. And of course, may mga investors din diyan na galing po sa mga loan din sa bangko, yung iba. Tapos, ginagamit para sa business. Business to eh. Yung iba nga, tulad ng may mga credit lines, may mga credit cards, meron din yung porsyento. Certain interest sa ginagamit nyo. So, dapat nating intindihin, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na mangungutang, natural yun. Kahit sino pang mga malalaking negosyante, mayroon din silang loan sa mga bangko. Yung sa mga lending companies, may limit din na kailangang sundin po sa mga borrowers dahil depende po yun sa kung anong kaya nyo lang bayaran. So, may mga na-blacklist sa mga lending companies dahil may ginagawa kayo na hindi maganda, na hindi niyo tinupad kung ano man ang pinirmahan niyo. At yung mga not good payer, sila pa yung gumagawa ng hindi maganda sa isang lending company na tumutulong lang din. Alam niyo po, tulungan lang between the lending company and the borrowers. Tulungan lang din sa mga panahon na kayo po ay nangangailangan. So, wag nating maging komplikado ang sitwasyon. Dahil magpapasalamat ko, personally, ito personal, my personal experience, noon, ayaw ko doon sa pang-loan. Nung bago pa ako nagtrabaho, ayaw ko sa loan. Pero nung nakausap ko, ang isang negosyante, malaking negosyante, pinaliwanag po niya sa akin kung ano ba ang kagandahan doon po sa pag-loan. O kahit man lang sa pangungutang ng kahit anong bagay doon po sa mga, like for example sa appliance center, sa isang store na may serbisyo na gusto mong utangin. Dahil ito po'y magpapatibay sa kredito ko. Kung ano akong klaseng pagkatao, may naniniwala ba sa akin? Yan. Doon ko naintindihan. Kaya first loan ko talaga, alam niyo kung ano? Isang maliit na bangko na nag-offer ng serbisyo. Alam mo, first loan ko, 20,000. 20,000. 10,000 lang sana, pero sabi doon sa nagproseso, gawin mo ng 20 kasi kaya mo nang bayaran. So, kung ginawa kong 20, tinanggap ko na lang ang 20. Sila ang nag-ano kasi kaya ko daw. So, hindi ko pa maintindihan. Nung sinasabi na first payment,
tinandaan ko talaga kung kailan ako magbabayad. Sa sweldo, nililista ko kung ano yung babayaran ko. So, ginawa ko yun. Tapos, sinunod ko talaga yung kailan ako magbabayad. O, hindi talaga ako nagpalta. Kaya nang natapos ko in 10 months, sila na naman nag-o-offer. Sabi nila, tapos ka na. So, mag-loan ka ulit. Pero alam mo ang ginagawa ko doon sa first loan ko? Binilhan ko ng mama ko ng usong-uso pa noon, yung bago pang stereo cassette. Yun. Kasi nung una, radyo lang, yung ordinaryong radyo lang. Tapos, nung nag-loan ako, binilhan ko si mama ng radio cassette. Yung pwede na mag-play noon ng, hindi pa uso yung DVD, CD, DVD, yung cassette pa lang. Yung cassette tape, binilhan ko siya. Tapos, bumili ako ng relo. Tapos, in 10 months, binayaran ko yon. So, nung maganda ang record ko, nag-offer na naman sila ng company sa akin, lakihan mo na. Kasi maganda yung record mo, wala kang palta. Tapos, pwede kang ganito. From 20,000, ginawa nilang 50,000. So, ang isip ko, pwede ako ditong mag-business. So, gumawa ako ng mga projects. So, dahil maliit lang bahay, so, nagpagawa ako ng, pinagandahan ko yung CR namin. So, in every time na mag-loan ako, may project. Kaya, naging maganda ang record ko dahil tinupad ko kung ano ang petsa kung kailangan ko magbayad. Nilista ko kung ano ang babayarin ko sa tuwing sasahod ako. So, yun talaga ang importante. At hanggang ngayon, nung nandito na ako sa Taiwan, may mga loans pa rin akong iniwan sa Pilipinas. Pero, binabayaran ko talaga yun dahil hindi ko gustong masira ang trust ng tao, dahil hindi ka makabili ng trust na kahit saan. Kung pinaniwalaan ka ng tao, dapat tandaan mo yan. At you have to keep it. Kung may nag-trust sa'yo, keep it. Because you cannot buy trust in anywhere, in any store in the world. Kaya hindi masama yung mangutang. Basta, tandaan mo lang to fulfill your promise. Diba sa mga legit company, kung kayo po ay mag-loan, may mga agreement, may mga promissory note, may mga thumb marks, may mga signature, tapos walang collateral, walang processing fee na kukunin, hindi kayo magpalabas ng pera dahil doon na kukunin lahat-lahat ang mga babayaran mo. So, ibig pong sabihin, dahil kayo nangangailangan, hindi kayo magpalabas ng pera na tulad ng ibang parang ma-scam. Diba? So, sana maintindihan ng ating mga kababayan na hindi masama ang mag-loan. Makatulong to, lalong-lalo na kung may project kayo. Kung nasa ibang bansa kayo, tapos mag-avail kayo ng loan, kinakailangan na may project kayo sa Pinas. O di ba kaya, pinaayos yung bahay nyo, nag-aaral yung mga kapamilya nyo, at higit sa lahat, may business kayo. Dahil kung habang nagtatrabaho kayo, may pinag-ipunan kayong proyekto, kung sakali man hindi na kayo magtatrabaho, at least pagbalik ng Pinas, mayroon kayong hanap buhay na pwedeng mapagkunan sa anumang mga pangangailangan araw-araw. I hope nakatulong ang video ito. O sana, kung nagustuhan niyo ang video ito, don't forget to follow, like, and share. Kung may katanungan man kayo, just message me para naman masagot ko ang mga katanungan niyo. Yan lang po muna mga mare at mga kumpare. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod. Maraming salamat po. Bye everyone. Isang mahigpit na yakap para sa inyong lahat. God bless.